ang aking ina at mga kapatid. Bahagi yun, may hindi pala lahat. Pagkabag gusto niya ay lahat ay maging ina niya at mga kapatid. Pagkatataon, well, hindi maliwanag kung yung talagang mga nasa labas ay ina at mga kapatid na Jesus. Pero sabi naman ay feeling others. Kasi kung ina at mga kapatid ni Jesus yun, hindi ba makapapasok yung makalapit sa Kanya? O hindi niya maintindihan, kinakailangan bang may special na passes para makapasok yung ina at mga kapatid na Jesus. Yung pong salitang kapatid, hindi po yung nanggaling sa isang anak, ina o isang ama. Yung salitang kapatid sa wikang Grego, hindi pala wikang Grego, kundi wikang Aramaic, ay nangangulugan natin blood relation, kamag-anak, kadugo. Yun ang ibig sabihin ng binanggit na kapatid. Alam naman natin na sa Jesus ay walang kapatid. Ito lang paminsan na ini-insert ng iba mga kapatid natin na hindi Katoliko. Kasi sinasabi na, hindi naman birin si Maria. Kasi may ibang kapatid sa Jesus. Sa ating maliwanag natin na birin si Maria kahit na pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Pero ano yung hamon na makita ko natin? Yung relasyon na ito ay yung pagiging ina at mga kapatid. Alam natin ito yung isa sa mga pinaka malapit na ugnayan ng tao. Yung ina, yung anak, at magkakapatid. Kaya ang tawag natin sa Tagalog ay kapatid. Isa ang pinagpatiran. Isa yung pinagpatiran ng puso. Bagaman maaari din natin tawagin yung kapatid kapag sa ama, magkaiba yung nanay, pero isa yung tatay, kapatid pa rin. Pero sabi nga natin ay may pa rin pinagkaisahan. Kaya ito ay very intimate, lalo-lalo kapag sinabi natin ina at anak, yung pinanggalingan mismo sa sinapupunan. Pero ano yung maliwanag nito? Yung ugnayan na ito ay nakabase hindi sa dugo, kundi nakabase sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon po nakabase. So kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka ituturing na kapatid o may relasyon kay Jesus. Kasi yun ang dahilan. Kaya nga sabi nga natin ay ito ay ang relasyon na bukat sa pananalig. Pananalig kay Jesus. Kaya napakahalaga makita natin kung saan tayo nakikiisa sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko ay sana tayo ay maturuan sa ayon sa pagkabay ng simbahan na itinanggap ng ating Panginoon Jesucristo. Bagaman kuminsan yung iba ang pinagbabasihan naman ay Biblia.
tinatawag natin kaya ang daming sekta lahat ay nasabi nila natin. Ang pinanggagalingan namin ay Biblia. Kasi pero bakit may iba't ibang interpretasyon. Makita natin kung minsan, yun ay simbahan ng ganito. Pero pag sinabi mo, magkasama ba kayo? Ay, hindi yun. Iba yan. Kapag nagtatanong ninyo, pareho ba yung ganito ang pangalan, pero kayo baga ay magkasabi? Hindi. Bahagi yun. Kasi may kanya-kanya silang pamantayan ng patutungo. Sa atin, kapag sinabi mong Katoliko, isa lang yan. Kaya dalawa lang ang pwede mong patutulungan. Yung pagsunod o pagsuway. Kaya bahagi kung sakali hindi umama at dinama ka, tumama ka. Huwag mo nang ipagtigilan yung mali. Sapagkat yan ang hindi tinuturo ng simbahan. At marami pa ang pamamaraan na kinakailangan natin ituro sa tao tungkol sa tinatawag natin kalooban ng Diyos. Pero yun ang titingnan natin. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Generally, ano yung maging pamantayan natin? Hindi yung mga sakramento. Tumatangkad ba tayo ng mga sakramento? May 7 tayong sakramento. So, ibig sabihin, kung may asawa ka, dapat magpapakasal ka. Kasi sakramento ng kasal. Ano pa? Yung 10 utos ng Diyos. Bahagi yun ng sa ginawain ng pinangahawakan natin. Yung pamantayan na nakabase sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, yung tinatawag natin yung 8 pagbabalak o yung tinatawag natin acts of spiritual charity or corporal charity. So bahagi yun kung saan ay nawa magugunan natin sa ayon sa kakayanan na kinabibilangan natin. So maliwanag po, tayo naging tunay ng mga kapatid at ina ng ating Panginoon.